Mahilig siguro sa Netflix si Sara Duterte. May pagka-horror. Sabihin ba naman mga kababayan na I want niya a bloodbath sa impeachment trial. So makikita ninyo po kung gaano ka arugante. This is a full display of arrogance mga kababayan ni Sara Duterte and a clear manifestation ng kanyang mental condition po. Ako pag hindi mga kababayan ito hinold accountable ng ating mga senator judges at sinurvive ito mga kababayan ni Sara Duterte and God forbid manalo siya sa 2028 elections, yung mga banta ng kanyang tatay noong panahon na siya inaaresto mga kababayan na sinabi ng kanyang tatay si Digong, kayo anya mga general, mga police, tapos anya kayo niyan. So it will be a total revenge mga kababayan. Kaya tama yung yung isang column na sinulat ng isang Marcos loyalist tungkol sa mental condition ni Sara Duterte with her statement na it will be I want a bloodbath in the hearing ng kanyang kaso. Itong articles of impeachment na nakasalang po sa Senado. Iparinig ko muna yung statement ni Sara Duterte mga kababayan na kahindik-hindik. Gustong-gusto niyang sindakin yung ating mga senador. Gustong-gusto niyang sindakin yung ating mga congressmen. Gustong-gusto niyang sindakin ang Marcos administration sa pamamagitan ng kanyang mga statements. Ito po, parinig ko po sa inyo yung report ng 24 oras po ito sa GMA. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I really want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilangan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na Presumptive Party List Representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. Since birth daw. Itong si Chal Jokno mga kababayan tapos si Leila de Lima anti-Duterte since birth. Pinanganak pa lang, ibig sabihin hindi pa sila nasa posisyon. Matanda na rin si Chel tapos si Leila de Lima, wala pa sila sa politika, anti-Duterte na. Matindi mga kababayan. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and list down Ako, pag binigyan ito ng pagkakataon na tumakbo, kawawa po ito mga senator judges. Mag-isip kayo ng mabuti. Tama itong may paalala si Attorney Lorna Kapunan sa mga senator judges. Makinig kayo, pag-aralan ninyo mabuti po ang inyong mga magiging desisyon. At stake ang inyong future, ang future ng ating bansa. At stake yung inyong political career, pati siguro buhay ninyo pagdating ng oras. Kasi tingnan ninyo, kahit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung First Lady, si Martin Romualdez, nagawa niyang pagbantaan. So kung yung mismo na highest official of the land, na kaya niyang ibuli, na kaya niyang pagbantaan, how much more kayo? Kaya mag-isip-isip kayo ng mga senator judges. Halimbawa man, ngayon siguro magbabarkada kayo. What if walang permanenteng friends or enemies sa politics? Eh yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga. Di ba?
kasama sa Unity. Ngayon po, mortal enemy na po ang trato ng mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte. You see, balikan natin yung report ng GMA, mga kababayan. The pros and cons, as I did atong 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP Laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, tumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sila 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Rico Duterte. Sabi ni VP Sara, nagkausap na umano sila ng amang sinating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa resulta ng eleksyon, mga ginagawa sa impeachment at ukol sa ICC case ng ama. Ayon sa bise, tinatrabaho na umano ng mga abogado kung paano manunumpa ang dating Pangulo na nahalal na mayor ng Davao City. Para sa GMA Integrated News. So yun mga kababayan, ang kaindik-hindik na mga statements ni Sara Duterte. Gusto niya na talaga na kopyahin kung paano magsalita, paano manakot yung kanyang ama na si Digong nung presidente pa. So, sa tingin niya, yun ang effective na sistema at yun ang gusto ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya minahal ng ating mga mamamayang Filipino si Digong, yung kanyang tatay. Kaya the same strategy, manindak mga kababayan. Kasi nagpaabot ng paalala itong si Atty. Lorna Capunan. At ang kanyang advice doon sa mga senator judges na dapat sana mga kababayan, kasi yung iba, sabi ni Atty. Lorna Capunan, hindi pa nagsisimula itong impeachment trial, may posisyonan. Tulad ni Bato, tulad ni Robin Padilla. Nasabi nga po ni Atty. Lorna Capunan, dapat sana hindi sila nagsasalita tulad ng advice ni Senate President Chis Escudero na i-avoid nila yung mga statements na ganyan kasi it could affect the credibility ng impeachment court, di ba? Kaya ang suggestion sana mga kababayan ni Atty. Lorna Capunan, yung mga may posisyon na sa issue ng impeachment, dapat sana niya mag-inhibit na lang sila tulad ng sa court para hindi mabahiran po ng biases at yung credibility hindi mapiktuhan ng korte mismo. In this case, yung impeachment court.